Magandang umaga sa lahat. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, ako po'y mangangaral sa dakong ito. Ako po'y magbahagi ng salita ng Diyos. Wala pong bayad, mga kapatid, ang salita ng Diyos. At lalong-lalo na, wala akong dinadalang relihiyon. Hindi ako nag-promote ng relihiyon, kundi ang ating itataas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yun lang po ang ating itataas sa umagang ito, mga kapatid, sapagkat ay napakalaga na mabigyan natin na panahon ng Diyos sa ating buhay. Kaya po si Brother Tumaritoa nagbabahagi patungkol sa ating Panginoong Hesus dahil kinakailangan po, sabi ng Bible, na faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So ang paniniwala ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesus. Magkakaroon tayo ng paniniwala, no? Sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus nang siyang namatay sa atin sa krus, no? Para sa ating lahat, mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos sa oras na ito, mga kapatid, ay patungkol, no? Sa kanyang sarili, no? Sa ating Panginoong Hesus na siyang namamatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating lahat. Kaya napakapalad natin sa oras na ito na mayroon pang mga ngaral patungkol sa ating Panginoong Hesus. Alalahanin natin sa bawat araw na hindi lamang sa mundong ito ang ating pinaghandaan, kundi handa rin tayo patungkol sa pagbalik ng ating Panginoon na kailangan nating maging handa rin. Hindi lang sa mundong ito, magkaroon tayo ng trabaho, magkaroon ng pera, magandang bahay, magandang tahanan, magandang sasakyan. Mga kapatid, makapagtapos ng pag-aaral, may ahon sa buhay, ang mahal sa buhay. Mga kapatid, mayroon tayong pera, kung ano man ang mayroon sa iyo, dito lang yan, ito. Ngunit, kung babalik ang ating Panginoong Hesus sa oras na ito o sa mga araw na ito, ang tanong ay natitiyak na ba natin na makasama tayo sa Kanya at handa na ba tayo babalik ng ating Panginoong Hesus? Kailangan po nating maghanda, mga kapatid, hindi lamang sa mundong ito, kundi kailangan din nating maghanda, no? Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo, mga kapatid, na kung dumarating ang bagyo, dumarating ang anumang sakuna sa buong mundo, saka pa tayo tatawag sa Panginoon, mga kapatid, ito'y huli na. Huli na ang ating pagtawag kung darating na ang sakuna o bagyo o napakalaking lindol sa buong mundo, mga kapatid, o anumang klaseng kaguluhan. Kagaya na naman ng kaguluhan ng buong mundo. Kung ang country versus country, kingdom versus kingdom, pag-away-away ng bansa. Handa na ba tayo, mga kapatid, na iligtas ang ating sarili? Sa katotohanan ay hindi po natin maligtas ang ating sarili, mga kapatid. Kaya kailangan natin, no, ang Diyos sa ating buhay. Ang pang-araw-araw natin na pamumuhay ay dito lang yan, sa mundong ito. Ngunit, kinakailangan natin maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito'y napakalaga sa buhay ng tao, mga kapatid, na paghandaan itong pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya, mga kapatid, sa ngalan po ng ating Panginoong Hesukristo, huwag po nating ikahiya ang Panginoong Hesus na ipangaral. Sabi ng Romans chapter 1 verse 16,
For this is the power of God unto salvation. Ang salita ng Diyos patungkol kay Jesucristo ay ito yung kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y maligtas, mga kapatid. Kaya napakalaga ng salita ng Panginoon. It is the power of God unto salvation. The Bible is the map of God going to heaven. Mga kapatid, kailangan din natin magkaroon ng kaalaman patungkol sa ating Panginoong Isus sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, mga kapatid, para hindi po tayo maligaw ng sino man sa mundong ito, lalo na ang mga mangangaral. Para hindi tayo maligaw, kailangan natin magbasa ng Bible at sumunod sa mga sinasabi ni Jesus, mga kapatid. Mga kapatid, ako po'y nangangaral hindi patungkol sa relihiyon, kundi ako'y nangangaral sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Isus. Ang aking itinataas ang pangalan ng Panginoong Isus, walang sino man ang aking itataas, kundi ang pangalan ko lamang ng ating Panginoong Isus. Napakalaga po sa araw na ito, mga kapatid, na isang paalala sa atin na kailangan natin maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus. Ang lumikha ng langit at ng karagatan at ng buong tao sa buong mundo. Yun po ang ating Diyos, mga kapatid, na kailangan nating paghandaan rin ang pagbabalik ng Diyos na lumikha sa atin. Mga kapatid, in Philippians chapter 2, verse 5, sabi niya, let this mind be in you as Christ Jesus. Ano ba yung pag-iisip ng Diyos, mga kapatid? Alam natin, Jesus Christ died 2,000 years ago. 2,000 years ago ay namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa cross. And let this mind be in you, na our Lord Jesus Christ loved us so much, that's why He died on the cross for our salvation. He died on the cross for our salvation. Walang ibang kaligtasan, mga kapatid, na makapagligtas sa atin. Only the Lord Jesus Christ, not religion, not doctrine. Only the Lord Jesus Christ can save us, mga kapatid. Yung namatay sa krus ng Kalbaryo, yun lamang ang makaligtas sa atin, mga kapatid. Walang sino man. Acts chapter 4, verse 12, neither is there salvation in any others, for there is no salvation whereby given to us, na upang tayo ay maligtas, ang tanging pangalan ng Jesus lamang, mga kapatid, ang makaligtas sa atin. Hindi tao, hindi anghel, hindi relihiyon ang makaligtas sa atin, kundi ang namatay sa krus, ang tanging ating Panginoon na si Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya kung mayroon man tayong parangalan, kung mayroon man tayong sambahin, ay wala na pong ibang dapat sambahin. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang ating sambahin, dahil siya po ang namatay sa atin. Hindi po namatay sa atin ang relihiyon, hindi po namatay sa atin ang mga pastor. Ang namatay po sa atin upang tayo maligtas ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya in Philippians chapter 2, verse 7 to 8, kahit siya po'y tao, kailangan nating maligtas. Kahit ang Panginoon ay Panginoon, nagpakumbaba siya bilang tao, namatay sa krus para sa ating lahat. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag niyong kaligtaan na bigyan ng panahon ng Diyos, mga kapatid. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, kahit sa pang-araw-araw. Kailangan natin ng Diyos, kaligtasan sa daan, sa sakyan. Kailangan natin ng Diyos. No, na safety tayo, mga kapatid. Kaya huwag nating subukan ang Diyos. No? Huwag mong igagalit na mangaral tayo ng salita ng Diyos. Wala mong itataas, kundi ang salita ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kung ikaw ay magagalit dahil sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ako ang kaaway mo. Ang kaaway mo ay ang ating Panginoong Jesus, sapagkat ako'y inutusan lamang upang mangaral patungkol sa Kanya. Sabi ko nga, ako'y hindi nangangaral sa reliyon. Ako'y hindi nangangaral sa kung anumang doktrina o kung anumang itinataas sa mundong ito. Ang aking itinataas ay wala na kung iba, kundi ang ating Panginoong Jesus namatay sa krus para sa ating lahat.
Sabi niya, kung ikahiya natin si Jesus, na ating manliligtas, ating dakilang Diyos, kalumikha ng lahat, ikahiya din tayo sa kanyang Ama na nasa langit. Kaya huwag po tayong mahiya. Huwag tayong matakot na mangaral patungkol sa ating Panginoong Jesus sapagkat si Jesus ang daan. Sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but through me. There is no other way to heaven. Only the Lord Jesus Christ. Hindi relihiyon, mga kapatid, na makaligtas sa atin. Sabi nga ni Jesus Christ, no way, no man cometh to the Father but through me. Only the Lord Jesus Christ. Ang relihiyon, mga kapatid, inuutusan lamang upang mangaral patungkol sa ating Panginoong Jesus. Kung paano si Jesus kabuti sa atin, na siya po'y namatay sa cross para sa ating lahat. Ganun dapat ang ipangaral natin, mga kapatid. Kaya we need the way to heaven and the truth and the life, mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ, He is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but through me. So wala nang iba na makaligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang, mga kapatid. He is the way to heaven. Kung ikaw ay naghahanap ng daan, ilang relihiyon na ang iyong pinagdaanan, no? Ilang relihiyon na ang iyong sinasapahan, ang daan po ay hindi relihiyon. Ang daan po ay ang ating Panginoong Hesus. He is the way to heaven. He is the door going to heaven. Sabi niya sa John chapter 10, verse 1 to 7, Jesus is the door to heaven. Walang ibang daan na tayo'y, kung gusto mong makasama ang Diyos at makapunta ng langit, mga kapatid, there is no other way, only the Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, wala na pong ibang katotohanan, kundi ang ating Panginoong Jesus. He is the truth. And if you know the truth about the Lord Jesus Christ, and this truth will set you free. Kapag nalaman natin ang katotohanan, mga kapatid, si Jesus ang katotohanan. Hindi si pastor, hindi relihiyon, hindi doktrina ang katotohanan, kundi ang katotohanan ay si Jesus, mga kapatid. Jesus is the truth. Kung ikaw ay ilan ng relihiyon ang iyong pinagdaanan, sabi mo, hinahanap ko ang katotohanan. Matagal mo nang hinahanap ang katotohanan. Ngunit, matagal mo na rin nalaman na ang katotohanan ay si Jesus. Wala nang ibang katotohanan, mga kapatid. Only the Lord Jesus Christ is the truth. Kung ikaw ay naghahanap ng buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus Christ, I am the life. Siya po ang buhay. Kaya nga, binuhay niya sila sa libingan. 4 days in the grave. Kaya mo, mga kapatid, 4 na araw nang nilibing sila sa ang kapatid ni Mary. Ngunit, ito po ay binuhay ng ating Panginoong Hesus, si Mary, ang kapatid ni Mary na sila sa libingan. Ito ay nagpapatunay, mga kapatid, na ang may-ari ng ating buhay, ang ating Panginoong Hesus. He is the way, the truth, and the life. Siya po ang buhay, mga kapatid. Kaya kung tinitiyak kung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, sabi ng ating Panginoong Hesus, just accept and believe the Lord Jesus Christ and you have eternal life. Eternal life. Sabi niya sa Romans chapter 9, verse 10, 10 verse 9, mga kapatid, if we confess with the mouth the Lord Jesus, that He died and rose again, and with the heart man believe it, is made unto salvation. No? So, pamagitan ng ating paniniwala sa ating manlilikha, sa ating tagapagligtas na si Jesus, ay magkaroon tayo, mga kapatid, ng kaligtasan. Kaya, mga kapatid, maraming naliligaw dahil hindi natin alam ang katotohanan ay si Jesus ang katotohanan, ang may-ari ng ating buhay. Mga kapatid, bigyan niyo ang panahon ng Diyos na lumikha sa atin. Magpasa po tayo ng Bible. Huwag tayong maniwala sa magsabi. Kung magpasa kayo ng Bible, kayo po'y mapapaliw. Mga kapatid, mali po yun, mga kapatid. Ang pagbabasa ng Bible ay nagtuturo sa atin na hindi tayo maligaw. No? Kasi maliligaw talaga tayo kasi hindi natin alam, no?
ang katotohanan. So, kailangan natin magbasa ng Bible sa bahay, mga kapatid, kahit ilang minuto lamang o ilang sandali, mabigyan natin ang panahon ng Diyos. At natitiyak ko, kung tayo maglalakbay kasama si Jesus, hindi po tayo maliligaw. God will provide our needs daily, mga kapatid. Kaya, kung bakit hindi binibigyan ng Diyos ang tao ng pera, kasi binibigyan tayo ng kamay, utak at isip. No? Upang tayo magtrabaho. Dahil binigyan tayo ng kamay, utak. Kaya hindi tayo binigyan talaga ng Diyos ng pera personally. No? Dahil mayroon tayong kamay, isip, ganun na lamang kabuti ang Diyos sa ating buhay. Kahit yung kaligtasan natin sa daan, sa mga driver, no? Safety tayo. Yun ay malaking utang natin sa Diyos. Malaking pasalamat natin sa Diyos na safety tayo araw-araw sa ating pagmamaniho ng mga sasakyan. No? Isa itong pasalamat natin sa Diyos na hindi tayo nagkakasakit. Pasalamat natin sa ating Panginoong Hesus na hindi tayo nagkakasakit o anumang aksidente, mga kapatid. Isa yung pagpatunay na mayroon Diyos sa ating buhay na lumikha sa atin, mga kapatid. Napakalaga ng tao sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, itinubos na ang kanyang buhay sa krus para tayo iligtas. Ito'y napakadakilang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng John 3:16, For God so loved the world, mahal ng Diyos ang tao sa buong mundo. Kaya, binigay niya si Jesus dito sa lupa upang mamatay para sa ating lahat. Whosoever believe on Him should not perish, but they have eternal life. Ito ang napakabuti, mga kapatid. Kapag tayo'y naniniwala sa Kanya, anumang reliyon, anumang lingwahe, anumang tribo, mga kapatid, ang maniwala sa ating Panginoong Hesus ay hindi mapahamak sa nagliliyap na apoy. Mga kapatid, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 10, there is a hell waiting for those who do not believe and receive the Lord Jesus Christ kung tayo hindi maniwala sa tagapagligtas na binigay sa mundong ito, namatay 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Kapag hindi tayo naniniwala, sabi ng John 3:18, you are condemned. Mapahamak ang ating buhay. Kung babalik ang Diyos sa ating panahon ngayon, mga kapatid, kailangan po nating maghanda. Ito'y isang paalala sa atin, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, kailangan nating maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Alam ng Diyos na busy tayo araw-araw, mga kapatid, upang tayo ay mabuhay. Ngunit alalahanin natin na kung magwawakas na, kung mawawalan na tayo ng lakas, o kung tatanda na tayo, wala na po tayong ibang sasampitin, kundi ang Panginoon. Minsan, kung may lumarating napakalakas na bagyo o lindol, ang huling sinasakit ng tao, Panginoon, tulungan mo ako. Ganun na lamang ang buhay ng tao. Ngunit ang tao habang malakas, parang kinalimutan niya ang kanyang manlilikha na dakilang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ito yung Diyos natin, mga kapatid, na lumikha sa atin. Kaya huwag natin kalimutan na may nagmamayari sa atin. May nagmamayari sa atin, mga kapatid. Because, sabi ng Genesis 1:27, God created man in His likeness. Ginawa ang tao ng Panginoon na kawangis ng Diyos. Mga kapatid, we are special to God. That's why we need salvation of the Lord para sa ating lahat. Kailangan natin na maligtas. Ito po yung huling salita ng ating Panginoon. It is finished. Tapos na, mga kapatid. Tapos na. Ginawa na ng Diyos ang kaligtasan. Paano ba natin makamit ang kaligtasan? Mga kapatid, it is like the ark. In the days of Noah, mga kapatid, it is simple, mga kapatid, na tayo'y sa panahon ni Noe, sila po'y sasakay ng ark, aligtas sila sa napalaking baha sa buong mundo. But today's generation, inuulit ko, mga kapatid, na ang kaligtasan ay binigay na po ng Diyos dito sa mundong ito.
Kaya, ang kaligtasan po ay wala na pong iba. Sa panahon ni Noe, ang kaligtasan po ay yung ark. Ngayon, ang kaligtasan natin ay wala na pong iba, ang ating Panginoong Hesus lamang. Wala na pong ibang makaligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya mapalad tayo mga kapatid. Alam niyo, sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng salita ng Diyos, ito ay nagbubunga ng pagtitiwala at ang iyong pagtitiwala araw at gabi ay nagbubunga ito ng kaligtasan. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang buhay natin, gaano ka man katanya, gaano ka man kasikat sa mundong ito, hanggang dito lang yan sa mundong ito. Hanggang libingan lamang mga kapatid. May pera ka, maraming salamat kung may pera ka, gagamitin mo yan para sa iyong pamilya, mga kapatid, upang kayo'y magsaya. Ngunit ang pera mga kapatid, dito lang yan sa mundong ito. Kung mamamatay ng tao mga kapatid, wala na po yan. Hindi na natin padala sa ating libingan. Kaya habang may panahon pa mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na kailangan natin hindi lamang maghanda sa mundong ito, magkaroon ng pera. Salamat tayo sa Diyos na mayroon tayong pera, ngunit huwag natin kalimutan na maghanda po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ito po yung paalaala ng ating Panginoong Hesus, hindi sa kung ano man na nakaabala po sa inyo, ngunit ito po yung paalala ng ating Panginoong Hesus. Mahal po tayo ng Diyos, mga kapatid. No, sinasabi ko sa inyo, yung safety natin, yung kaligtasan natin, sa mga tricycle driver, no? Ligtas kayo sa daan. Isang pasalamat natin sa ating Panginoong Hesus. Umuwi kayo sa bahay ng walang galas. Umuwi kayo sa inyong pamilya ng mga masaya. Yan ang gusto ng Diyos. Maging masaya tayo. Dahil ginawa ng Diyos ang tao na kawangis niya at mahal niya. Kaya nga, mga kapatid, magtanong tayo bakit kaya namatay si Jesus sa krus. Ito'y nagpapatunay ng kanyang pag-ibig upang tayo'y hindi mapunta talaga sa impyerno. Ang buhay natin sa mundong ito, we are going to hell. But thanks to the Lord Jesus Christ, salamat tayo sa Panginoong Jesus na siya'y bumaba sa lupa, namatay sa krus upang tayo'y tupusin, mga kapatid. Ito yung ating malaking pasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan nito, ay ibigay naman natin yung sarili natin sa ating Panginoong Jesus. Kahit kunting panahon, kahit kunting oras, magpasalamat tayo sa Diyos, manalangin tayo, mga kapatid, kahit sa iyong sasakyan, kahit sa bahay ka man, maniwala ka sa Diyos, manalangin ka sa Diyos, mga kapatid. Diringgin ng Panginoon. Hindi na kailangan. Kung ikaw ay busy, hindi ka makapunta ng church, doon ka sa bahay mo. Manalangin ka, mga kapatid. Ito yung gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng record sa Kanya. Kaya ako po ay napakalaking utang ko sa ating Panginoong Jesus sapagkat ako nga ay binago niya. Dating loko, ngayon ay nagbago na at nagpagamit sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoon, maging ang ating buhay, ayaw niya pong mapahamak tayo. Tama po, ang mga pangangaral ni Jesus, kung ano po ang ating itinanim, ay aanihin natin. Kaya na lamang tahakin natin ang kasamaan. Mga kapatid, aani din tayo ng kasamaan. Pero kung mamuhay tayo ng mabuti, tiyak, mabuhay po tayo ng masaya sa mundong ito. Ngunit kung tahakin natin ang kasamaan, kung ano ang ating pinapasok, aanihin natin ang kasamaan din. No? Kagaya ng trabaho natin upang magkapera, yan po ang gusto ng Panginoon. Kung magnakaw po tayo, ayun, makapabaril tayo, yan. At hindi ka na mamatay, sabi mo, sisihin mo ang Panginoon. Mga kapatid, no? Minsan, ang desisyon ng tao ay nagdadala rin ng kanyang kapalaran. Ngunit sa Diyos, gusto niya po tayo na maging mabuti ang ating buhay. At ang pinakamalaga,
ay maging handa po tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Ito po yung paalala ng Diyos sa atin na kailangan po nating maghanda sa kabila po ng ating buhay dito sa mundong ito. We need to prepare ourselves for the coming of the great God, our Savior, the Lord Jesus Christ. We need to prepare ourselves not only on this world, mga kapatid. Hindi lang sa mundong ito. Kapag tapos ng pag-aaral, magkaroon ng trabaho, magkaroon ng bahay, sasakyan, kung ano man, mga kapatid, dito lang yan sa mundong ito. Ngunit, kung mamamatay na po tayo, we stand before God. Mga kapatid, sabi niya, Hebrews chapter 2, verse 27, sabi niya, it is appointed unto man once to die, after this the judgment. And we stand before God, mga kapatid. Ano kaya ang masabi mo sa ating Panginoong Isus kung ikaw'y mawala sa mundo ito at maharap sa Kanya? Ano ba yung nagawa mo sa Kanya? Ikaw ba'y sumasamba sa Kanya, isang Sunday, o wala kang attendance sa Kanya? Ano ba yung ipagmalaki mo sa Diyos kung ikaw ay mawala na sa mundo ito? O kung ikaw ay nagtatanong saan kaya ako patutungo kung mawawala ako sa mundo ito? Kung mamamatay ako, brother, saan kaya ako pupunta? Mga kapatid, there is a hope behind of this, mga kapatid, this life. May buhay pa sa kabila. Mamamatay tayo, sabi ng Panginoong Isus, even you die, if you believe on me, you will rise again. Mabuhay ka muli, mga kapatid. Kagaya nila Sao, na kapatid ni Mary, namatay siya, 4 na araw na sa libingan, binuhay ng ating Panginoong Isus. Ito'y nagpapatunay, mga kapatid, na ang Panginoong Isus ay may-ari ng ating buhay. Kaya, kinakailangan, sabi ng Panginoon, the dead in Christ. Kung mamamatay man tayo, na may paniwala sa Diyos, sabi niya, He will rise again. No? Mabubuhay muli ang tao. Kung ang mahal ko sa buhay ay pumanaw na, ngunit sa buhay pa siya, ay naniwala sa Diyos. Mga kapatid, mabubuhay siya muli. Buhay ng Diyos muli sa kanyang pagbabalik. Sabi niya, there is resurrection of the dead. May muling pagkabuhay ng mga patay, mga kapatid. Yung mahal natin sa buhay na naunang namatay, pag sila po'y naniniwala sa Diyos, sumamba sa ating Panginoon Jesus, mabuhay sila muli sa pagbabalik ng Panginoon, at makasama pa rin natin sila, tayo'y maniwala sa Diyos at sumunod sa Kanya. Kaya napakalaga na before we live in this earth, kailangan natin na may connection tayo sa Diyos, may relasyon tayo sa Diyos, may panahon tayo sa Panginoon. Hindi sa ating career lamang, mga kapatid, hindi sa ating sarili lamang, hindi karoon sana tayo ng record sa pagbalik ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid, na magkaroon tayo ng record sa Kanya. Hindi po tayo mapahiya kung tayo ay mawala na sa mundo ito at makaharap natin ang Panginoon Jesus. Sabi mo, Panginoon, may nagawa naman ako sa iyo. So, sabi ng Panginoon, well done, thou faithful servant. Come, enter to my kingdom. So, makapasok ka sa karya ng Diyos, mga kapatid, kung may oras ka sa Kanya. Kaya napakalaga, no, na hindi lamang sa mundong ito, mga kapatid. Magpapagod lamang tayo. Tayo ay magtatrabaho hanggang tatanda tayo. Ang pagkatapos ng pagtanda, mawawala na tayo sa mundong ito. Kaya nga, sabi ng Bible, prepare to meet thy God. Kailangan din natin bigyan ng panahon ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Kaya pinagpala ko kayo sa oras na ito na kayo po'y nakikinig. And the Lord Jesus Christ in John 10:26-27, and my sheep hear my voice. So, ibig sabihin, kung tayo po'y nakikinig, talagang mga anak tayo ng Diyos. No? In John 10:27, mga kapatid, and 28, and my sheep hear my voice and follow me, mga kapatid. At tayo susunod sa Panginoong Isus. Hindi tayo susunod kanino man, kundi ang ating susundin, yung ating Panginoong Isus. Sabi niya sa John 10:28, I will never leave them, nor forsake them. O hindi na sila maagaw sa ating kamay ng away, mga kapatid. Hindi na po tayo mapunta ng
impyerno kung tayo po nga kay Jesus, sapagkat siya po ang ating manliligtas, ang ating Panginoon Jesus. Hindi na po tayo makahamak. Sabi niya, we will not go with itong mapahamak sa mundong ito. We will never perish if we have Christ in our life, mga kapatid. Kaya napakalaga na may Panginoong Isus tayo sa ating buhay. Kung tayo maniwala sa Kanya, sabi niya, to those that believe on me, they have eternal life. May buhay tayong walang hanggan sapagkat itong ating pinaniwalaang Isus ay magdadala ng kaligtasan at ang buhay na walang hanggan ay nasa Kanya, mga kapatid. Tanging kay Jesus lamang talaga. Wala na pong iba na makaligtas sa atin. Kung iniisip natin kung sino bang makaligtas sa atin, hindi po tao, hindi po reliyon, hindi po pastor, hindi anghel ang makaligtas sa atin. Ang sinasabi ng Bible, the only one na makaligtas sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya pinagpala ang taong naghanda sapagkat sa pagbalik ni Jesus ay makasama po tayo, mga kapatid. Salamat sa oras na ito, mga kapatid. Kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya at sa ating puso, ay maliligtas po tayo. Sabi ng Panginoon, whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Maligtas po tayo, mga kapatid. Tayo ay mayroong paniniwala. Sabi ng Panginoon, kahit isang liso ng mustasa ang ating paniniwala, ito ay magbubunga ng kaligtasan sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Kaya ang may sabi ko sa inyo, mga kapatid, pagpatuloy niyo pananampalataya at patuloy tayo maghanda sa kanyang pagbabalik. Mabuhay po tayong lahat. At salamat sa inyong pakikinig. Ang aking iiwan sa inyo, wala man akong pera, maiiwan sa inyo, kundi ang maiiwan ko ay ang salita ng Diyos sa inyong buhay na gusto ng ating Panginoong Isus na kailangan nating maghanda sa kanyang pagbabalik. Mabuhay po tayong lahat. Ito po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Prepare thyself to meet thy God, mga kapatid, na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. In book of Philippians chapter 2 verse 10 to 11, that every knee should bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Jesus lamang ang Panginoon natin, mga kapatid. Ay siyang namatay sa krus para sa ating lahat. God bless po, God bless, and good morning. Salamat, lalo na sa ating manonood sa Facebook. God bless. Thank you.